Okay, habang nilalabas ko ang video na ito, taglamig at malamig ngayon. Pero hanggang saan ba bumababa ang thermometer? Hindi ko tinutukoy ang rehiyong ito o ang klima ng mundo. Mayroon bang pinakamababang halaga sa universo na hindi malalampasan, lalo na pagdating sa sukdulang lamig? At higit sa lahat, ano ang nangyayari sa materya kapag pinalamig natin ito sa ganong antas? Ilabas nyo na ang inyong mga bonnet at guwantes. Ngayon, susubukan nating sumisid sa pinakamalamig na posibleng marating, pababa sa hagdan ng temperatura hanggang sa subukang abutin ito. Ang tinatawag nating ganap na serong Zebite, isang temperatura na ang halaga sa degree Celsius ay eksaktong minus 273.15 degrees o 0 Kelvin kung gagamitin natin ang sukat ng temperatura na nagtatakda ng 0 sa antas na yon. Ang katotohanan na ang agwat ng temperatura na naghihiwalay sa atin mula sa ganap na zero ay mga 300 degrees lang ay maaaring nakakagulat. Ibig kong sabihin kapag iniisip mo. Ang temperatura ng kwartong ito ay 3 beses na mas malayo mula sa temperatura ng apoy ng lighter na nasa mga 900 degrees kaysa sa layo nito mula sa ganap na zero. At gayunpaman, makikita nyo na ang lapit na ito ay isa lamang ilusyon. Habang bumababa tayo at lumalapit sa kakaibang hangganan, lalo pang magiging kakaiba ang mga bagay. Maghanda kayong makita ang hangin na nagiging likido tapos nagiging solido. Makakakita kayo ng mga superfluid na umaakyat sa mga pader at mga agos na umiikot ng walang katapusan. Matutunaw ang materya sa isang alon at titigil din ang liwanag. Dahil sa pupuntahan nating pakikipagsapalaran, ang materya ay hindi lang basta nagyeyelo, kundi magpapakita pa ng mga kakaibang asal na parang nababaliw. Literal na magpapalit ng pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pag-imbento ng mga bagong estado. Para sumabak sa malamig na impyerno, bababaan natin ang thermometer mula 0 Celsius. Ang temperaturang ito ang nagtatakda kung kailan nagyeyelo ang tubig tabang sa normal na presyon. Mukhang karaniwan lang ito sa inyo. Ito ang hangganan ng dalawang mundo. Ang isa ay likido, kung saan ang mga molekula ng tubig ay gumagalaw, dumudulas sa isa't isa at muling nag-aayos na parang isang gumagalaw na karamihan. At ang isa pa ay kung saan huminto na ang sayaw ng mga molekula ng tubig upang tumigas sa anyong heometriko ng isang kristal na tinatawag nating yelo. At heto na, may kakaibang nangyayari. Kabaligtaran ng ibang likido na kumikipot kapag tumitigas, ang tubig ay lumalawak. Mas magaan ang yelo kaysa likidong tubig dahil sa antas ng atomiko, ang hexagonal na kristal na estruktura na nabubuo kapag nagyeyelo ang tubig ay kumukuha ng mas maraming espasyo kaysa sa magugulong molekula ng tubig sa likido. Ito ang dahilan kung bakit lumulutang ang yelo. At ang detalyang ito ay may mga kahanga-hangang epekto. Kung ang yelo ay mas siksik kaysa sa tubig, lulubog ito. Tuwing taglamig, paano kapag nagyeyelo ang ibabaw ng lawa, dagat o karagatan? Hindi bubuo ang yelo ng isang takip na magpoprotekta sa tubig sa ilalim mula sa lamig, kundi lulubog ito sa ilalim, kung saan ito ay patuloy na maiipon. Hanggang sa magyelo ang malalawak na bahagi ng tubig sa malamig na lugar. Sa kabutihang palad, hindi ito nangyayari sa mga nilalang sa karagatan. Kapag umabot sa 1.8 degsi, nabubuo ang unang mga kristal ng yelo sa ibabaw ng karagatang Artiko at Antartiko at nagsasama-sama para bumuo ng unang patong ng yelo sa dagat. Pangalawang kababalaghan. Habang patuloy na bumababa ang temperatura, nagiging iba-iba ang hugis ng mga snowflake at may bagong uri ng kristal ng yelo na lumilitaw kada 2 hanggang 4 na degree. Simula sa minus 20 degree Celsius, nag-iiba ang tunog ng niebe kapag tinatapakan, nagsisimula itong umingit. Ang tunog ay dulot ng sobrang lamig at tuyong hangin, kaya hindi natutunaw ang mga kristal ng niebe kapag nagkikiskisan. Kahit pamilyar pa ang mundo sa labas sa ganitong temperatura, may isang bagay na nagbago at di na maibabalik. Habang umaangkop, unti-unting umatras ang mga buhay saan man. Sa mga halaman, bumabagal ang dagta. Sa mga hayop, kumakapal ang dugo. At maraming mga uri para mabuhay
ay nagtatago sa ilalim ng lupa o pumapasok sa dormancy sa pamamagitan ng pagpapabagal ng kanilang metabolismo o pagbabago ng kanilang komposisyon ng selula. Dahil kapag umabot na sa minus 20 deg C ang tubig sa loob ng mga selula ay maaaring magsimulang magyelo. Ang pagbuo ng kristal ng yelo ay kumukuha ng mas maraming espasyo at maaaring sumira sa pader ng selula. Sa ganitong lamig, paano ang mga mamal na walang balahibo tulad natin? Ang matinding lamig ay nagpapasigla sa mga sensor sa balat na mag-aalerto sa utak at magdudulot ng pakiramdam na parang nasusunog kahit walang apoy. Sa minus 25 deg C, habang tumitigas ang mikroskopikong material, lumalabas ang Mpemba effect, na nagsasabing sa kakaibang paraan, ang mainit na tubig ay nagyeyelo ng mas mabilis kaysa sa malamig na tubig. Pwede kang gumawa ng cool na tricks kapag nagtapon ka ng kumukulong tubig sa hangin. Sa minus 40 degc, sobrang lamig na, nagyeyelo na agad ang laway bago tumama sa lupa. Lalo na sa lampas, minus 60 degc. Ang mga insektong nabubuhay sa Arktikong taglamig at may tissue na may glycerol at matamis na alkohol laban sa pagyelo ay nagsisimula na ring mamatay dahil sa labis na lamig. At sa antas na ito, karamihan sa mga bakal ay nagiging marupok. Kapag bumaba na sa minus 70 Celsius ang mga polar na cyanobacteria na matatagpuan nating lumulutang sa mga nagyeyelong lawa o sa pagitan ng mga bato ay nagsisimula na ring pumasok sa dormancy. Mula noon, kahit ang mga buhay na may cryoprotectors at kayang mabuhay sa ganitong kondisyon ay hindi na nakakayanan. Buhay pa rin ang mga bakterya, archaea at buto na nabubuhay sa mababang temperatura. Parang baga na lang ang buhay dito, naghihintay ng bagong hininga. At habang patuloy na bumabagsak ang mga temperatura, ang ilang mga gas ay nagsisimula na ring bumagsak. Sa minus 78.5 degc ang carbon monoxide, dalawa ay tumitigas at nagiging yelo nang hindi dumadaan sa likidong anyo, na bumubuo ng tinatawag nating tuyong yelo. Ang kakayahan nitong magsublima o maging gas muli kapag tumaas sa higit minus 78.5 degc ay ginagamit para mabilis magyelo o lumikha ng ulap tuwing taglamig, lalo na kapag malamig sa polo ng ilang buwan. Mas mababa sa freezing point ng carbon monoxide, 75% ng atmosfera ng Mars. Ito ay nagko-condense at bumabagsak sa lupa. Nagkakaroon ito ng malalaking pansamantalang polar caps na sa rurok ng taglamig sa mga pole. Halos 1/4 ay gawa sa yelo ng carbon dioxide. At kapag ang mga rehiyong ito ay muling naaarawan at tumataas ang temperatura tuwing tag-init, ang carbon monoxide, dalawa na naipon ay nagsusublime at bumabalik sa dating kalagayan nito sa daigdig. Natural din mangyari ang fenomeno na ito sa Antarctica, kung saan naitala ang pinakamababang temperatura sa mundo na minus 80.2 Celsius. At kung tatanungin mo kung gaano katagal makakabuhay ang tao nang walang kagamitan sa pinakamababang temperatura ng puting kontinente, ang sagot ay nakakakilabot. Kung manipis ang suot at walang hangin, ilang minuto lang mawawalan ka na ng malay. Sa minus 100 degc, halos lahat ng solidong materyales, biological, metal o plastic, ay nagiging madaling mabasag. Ganoon kalala ang epekto ng lamig sa kanila. At habang patuloy pang bumababa ang temperatura, isa-isang nagiging likido ang mga gas. Sa 108 degc ang xenon ay nagiging likido sa 153.3 degc. Sunod namang nagko-condense ang krypton at sa minus 161.5 Celsius ang methane naman. Makikita rin sa Titan, kamanghamanghang satellite ng Saturn, ang malalaking lawa kung saan ang temperatura ay minus 180 degc hanggang minus 182.9 degc. Nagiging likido ang oxygen at nagkakapusyaw na asul na kulay na parang multo. Napakareaktibo at magnetiko, ang kakaibang likidong ito ay kumakapit sa mga magnet, gaya ng makikita sa bidyong ito. Sa 185.8 degc, nagko-condense ang argon. Sa 188.1 degc fluorine naman. Upang makita ang pinakamaraming elemento sa hangin, siya ay sumusuko at bumabagsak sa lupa.
dapat bumaba sa minus. 175.8 degsi ang temperatura kung kailan ang nitrogen, pangunahing bahagi ng hangin, ay nagiging likido. Mainam ito sa mga demonstrasyong kamangha-mangha, gaya ng paglubog ng bulaklak dito kung saan ang nagyelong talulot ay mas marupok kaysa salamin. Mas seryoso, sa buong mundo, ginagamit ang paliguan ng likidong nitrogen para palamigin ang mga instrumento, mga materyales, at pati na rin para sa pagpreserba. Ang cryogenics ay kadalasang ginagamit sa lugar na mas mababa sa 100 degsi para magpreserba ng itlog, similya, embryo, at minsan buong katawan, nang may pag-asang magising muli sa hinaharap. Sa minus 205 degsi, mas mababa pa ito sa normal na temperatura sa Uranus. Mas mababa ang minus 2,200 DGC kaysa temperatura sa minus 230 DGC naman mas mababa sa Pluton. Kasabay nito, maraming elementong dating gas ay naging likido at nagsimulang magkristal. Nagiging solid ang nitrogen sa 210 degsi na 15 degsi lang ang pagitan mula likido. Sa 218.8 sentigrado, nagyayelo na ang oxygen at nagiging kristal. Lumampas ng minus 200 at 40 degsi kahit ang mga bihirang gas na pinakamahirap hulihin ay napipilitang sumuko. Ang neon ay naglilikwido sa 246 degsi habang ang hydrogen, pinakamagaan sa universo, ay nagiging likido sa 252.9 degsi. Sa pressure na ito, wala ng elementong mananatiling gas, maliban sa isa na pinagmulan ng pangalan nito. Dahil unang natuklasan sa araw ang helium, siya lang ang tumatangging maging likido. Ang matigas ang ulong elementong ito ay mananatiling gas hanggang umabot sa minus 268.9 degsi kung kailan sakalang ito magiging likido. Nasa hangganan ito ng bagong mundo. Kapag lumagpas ka sa minus 270 degsi, papasok ka sa mundo na bawat ikasampung bahagi ng degree ay nagpapainit sa utak sa pagpapakita ng mga katangian ng materya na dati ay hindi natin alam. At mga bagay na kasing wild ng ilusyon ng walang hanggang paggalaw, perpektong imbakan ng enerhiya, quantum levitation, at maging ang superfluidity ay lumilitaw sa minus 2.17 sentigrado na 2.15 deg na lang mula sa absolute zero. Ang likidong helium ay nawawala ng lagkit at nagiging superfluid sa natatanging estadong ito. Kapag ang likidong helium ay nasa ceramic na lalagyan, kusa itong tumatakas sa ilalim, dumadaloy sa pagitan ng mga atomo at tumatagos sa material mismo. Kung ang lalagyan naman ay gawa sa salamin, ang pagkakaayos ng mga amorphous na atomo ay pumipigil sa helium na makalusot. Tatakas ito pataas sa gilid dahil sa capillarity. Makikita sa mga larawang ito na ang superfluid na likidong helium ay walang lagkit o viscosity. Kaya kapag binigyan mo ito ng galaw sa loob ng lalagyan, patuloy itong iikot doon. Hindi kailanman bumabagal, magpakailanman. Oo, basta mapanatili mo ang eksperimento sa ilalim ng 171 degrees. Hindi mahalaga kung gawa sa superglue, salamin o velcro ang lalagyan mo. Sa ganitong temperatura, ang likidong helium ay walang alitan sa kahit anong material o sa sarili nito. At panghuli, ang huling katangian na maaaring magpainit ng iyong utak sa mga temperaturang ito, ang likidong helium ay agad na nagpapadaloy ng init. Parang alam ng bawat atomo kung gaano kaaktibo ang iba pa. Habang lumalamig, lalo pang tumitindi ang pagkamangha na nagdudulot ng mas maraming bagong pag-uugali. Hindi ibig sabihin na nababasag na ang batas ng kalikasan, pero sa bahaging mas mababa sa 170 degs, nangingibabaw na ang quantum na pag-uugali. Sa puntong ito, wala nang kahawig ang mundo na alam natin. Sa mga antas ng temperatura na ito, natin unang nalaman. Napansin natin na may ilang materyales na kakaiba ang reaksyon kapag nilagay sa electric field.
Hinahayaan nilang dumaan ang mga elektron nang walang pagtutol kaya nagiging supraconductor sila. Kakaiba ito dahil sa normal na temperatura araw-araw, lahat ng metal, kahit pinakakonduktibo at malinis, ay may konting pagtutol pa rin sa daloy ng kuryente. Ito ang dahilan kung bakit umiinit ang mga kagamitang elektrikal kapag ginagamit. Ito ay dahil ang mga elektron na mabilis na dumadaloy sa mga kawad ay palaging bahagyang naaabala ng presensya ng mga dumi, ng maliliit na depekto sa estruktura ng material, pati na rin ng mga pagyanig ng mga atomo mismo. Ngunit sa mga lugar na sobrang lamig, ang mga elektron na karaniwang magulo ay tumitigil sa pagiging nag-iisa at nagsisimulang bumuo ng mga pares. Dahil dito, sila ay gumagalaw na parang isang nagkakaisang alon na kayang dumulas sa mga kristal na estruktura ng mga metal nang hindi nakakaranas ng anumang pagtutol. Unang nakita ang kakaibang walang hanggang daloy ng kuryente noong simula ng ika-20 siglo at sa loob ng 75 taon ito ay nalaman lamang sa ilang mga metal at haluang metal sa mga temperaturang laging mas mababa sa minus 140 Celsius. Mula 1986 na ilabas natin ang pambihirang katangian ng material sa ilang ceramic na oksido. Hinahayaan ang kuryente dumaloy ng walang pagtutol sa temperaturang minus 135 degsi hanggang halos minus 20 degsi sa presyong milyon-milyong beses mas taas kaysa atmosfera natin. Mukhang abstract at walang kaugnayan sa araw-araw nyo. Ngunit ang mga natuklasang katangiang ito ang hindi direktang nagbigay daan sa paggawa ng malalakas na electromagnet. Dahil sa pagkawala ng resistensya ng metal, nagawa nating paikutin ang malalakas na kuryente sa malalaking coil na pinalamig ng likidong helium. Sa ganitong paraan, naging pansamantalang magnet ang saradong sirkito. Sobrang lakas nila kaya nakakagawa sila ng kakaibang bagay, tulad ng paggamit ng magnetic resonance imaging para makita ang loob ng mga bagay. Dahil sa pagkakatuklas ng superconductivity, natuklasan din ang levitation na kaugnay nito. Isang kahanga-hangang phenomenon sa pagitan ng klasikong at quantum na mundo kung saan ang sobrang lamig na material ay tila lumulutang na parang mahika. Nakabitin sa magnet at ngayon mapapanood na ito sa temperatura na minus 181 Celsius gamit ang espesyal na alloy. Kapag inilagay ang superconducting na material sa magnetic field, nagkakaroon ito ng perpektong electric current sa ibabaw na nagdudulot ng antimagnetikong bula sa paligid. Isang field na kabaligtaran ng magnetic field sa ilalim na talagang kakaiba. Pero ang mas kakaiba pa rito, nananatiling parang nakakandado ang material na ito kahit na kaya nitong dumulas. Pwede mo siyang bigyan ng ibang anggulo, tulad ng pag-ikot ng patiwarik. Sa ganitong temperatura, nabubuo sa pagitan ng supraconductor at magnet ang mga linya ng field na parang di nakikitang sinulid. Mas nakakabaliw kapag lumapit ka sa 0.1 Kelvin o 100 at 73.05 degrees pababa. Nadiskubre natin ang isang estado ng materya na dati ay hindi pa natin alam. Isang estado kung saan ang mga partikulo ay nawawala ang pagiging individual at nagiging iisang ulap ng alon, isang kondensado at kamangha-manghang pagpapakita ng quantum physics sa sobrang lamig. Para mailabas ang ganitong kakaibang materya, kailangan nating ihiwalay ang mga partikulo na parehong antas ng enerhiya at tinatawag na boson. Pagkatapos, palamigin ang mga ito hanggang sa nakakagulat na mga temperatura, mga ilang milyong bahagi ng 1 degree Kelvin. Sa simula, malayang gumagalaw ang mga partikulo, ngunit habang lumalamig, bumabagal sila at lumalaki ang ulap ng posibilidad ng kanilang presensya. Habang bumabagal ang mga partikula, humahaba ang wave function na kaugnay sa kanila. Kapag ang mga partikula ay nasa pinakamababang quantum na estado ng enerhiya at mas malaki ang sukat ng kanilang alon kaysa karaniwang distansya ng dalawang atomo, agad nabubuo ang Bose-Einstein condensate, kung saan libo-libo o milyon-milyong partikula ay pinagsasama ang kanilang mga wave function
para sabay-sabay maranasan ang parehong quantum state at antas ng enerhiya at bumuo ng isang natatanging wave function. Nawala na ang individual na pagkakakilanlan ng mga partikulang bumuo ng condensate. Parang nagsanib at nagsabay-sabay sila, kaya naging imposibleng makilala ang isa mula sa isa pa. Ngayon, kumikilos na lang sila ng magkakaugnay at sama-sama. Hindi ko na palalawigin pa ito. Sapat na ang ginagawa ng kanilang alon. Ang mga kondensatong ito na ang pag-iral ay nahulaan 75 taon bago pa tayo nagawang lumikha nito sa unang pagkakataon noong 1975 ay hindi lang basta kakaiba. Sila rin ay maganda at marupok. Lalabas lang sila kapag protektado ng magnetic na lambat at matinding vacuum mula sa labas ng mundo. Kahit kaunting pakikisalamuhan ng mga elementong ito sa mainit na paligid ay sumisira sa kanilang anyo at ginagawang simpleng gas. Mas kakaiba pa siguro, sige, kakaiba na yon. Ang mga kondensatong ito ay nagpapahintulot na pabagalin at kahit itigil ang liwanag. Oo, tama ang narinig mo, itigil ang liwanag. Kaya sa totoo lang, ang bahagyang pagpapabagal ng liwanag ay hindi naman ganoon ka-ekstraordinaryo. Dahil ang liwanag ay gumagalaw ng 300,000 kilometro bawat segundo sa vacuum, bumabagal ito sa 200 at 25,000 kilometro bawat segundo. Sa tubig, 197,000 sa berde at 124,000 sa diamante. Pero sa isang kondensato, noong huling dekada 90, napabagal natin ang liwanag. Una, mas mabagal sa eroplano, tapos mas mabagal pa sa kotse. Noong dekada 2000, halos napahinto natin ito. Ang tagumpay na ito ay sinusuri bilang paraan para sa bagong pag-iimbak ng impormasyon sa maliit na sukat na layuning makabuo ng quantum computer. Ang kakaibang fermion condensate ay nabubuo lang sa temperaturang 2 hanggang 5 beses na mas mababa kaysa sa Bose-Einstein condensate. Hindi ko na ipapaliwanag para hindi tayo malito at mapanot. Ang pagkakatulad ng mga neutron star at ibang kakaibang bagay sa kalawakan ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa pangunahing batas ng universo. Aaminin ko, gusto kong isipin na ang pinakapagod na liwanag sa universo ay unti-unting lumalamig dahil sa 13 tuldok 8 bilyong taon ng paglawak ng kalawakan, umaabot ito sa atin na may temperaturang halos minus 270.4 na degrees, katulad ng Boomerang Nebula na may minus 270.15 degrees. Sa totoo lang, ang pinakamalamig na lugar na nakita natin sa kalawakan ay mas mainit pa rin kaysa sa pinakamalamig na lugar sa universo. Alam, na nilikha sa ating mga laboratorio dito sa daigdig, kung saan ang maliliit na grupo ng mga atomo ay napalamig gamit ang mga malikhaing sistema ng laser beams, na ang mga tama ay maingat na inaayos upang alisin ang enerhiya. Umabot ito sa record na lamig, ilang milyong-bilyong bahagi ng degree sa taas ng absolute zero. Siguro ay sasang-ayon kayo na sobrang lamig nito. Sa totoo lang, ang halagang ito ay halos abot na ang absolute zero. Pero hindi ganoon, kahit kaunti na lang mula absolute zero, malaki pa rin ang pagitan ng temperatura na naghihiwalay sa inyo. Para maintindihan ito, tandaan na sa atomiko, ang temperatura ay galaw, ang pagpapalamig ay pagpapabagal nito. Kaya nga naisipan nating kalkulahin na sa hangin na may 27 degrees ang mga molekula ng dioxygen ay gumagalaw sa average na bilis na mga 1,800 kilometro kada oras. Samantalang kapag minus 40 degrees, ang parehong mga molekula ng hangin ay gumagalaw na lang sa average na mga 1,500 kilometro kada oras. Imposibleng malaman ang bilis ng bawat isa sa tinatayang 10 bilyong molekula sa 1 sentimetro kubiko ng hangin. Lahat sila ay nagbabanggaan at nagkakabanggaan ng tuloy-tuloy at ang ilan sa kanila ay tiyak na may bilis na halos zero, habang ang iba naman ay maaaring gumalaw ng mas mabilis pa sa karaniwan.
Walang tiyak na direksyon ang mga molekula, kaya hindi nila natatagalang mapanatili ang bilis. Maliban sa maikling distansya, bago sila sumalpok sa iba. Wala pang nakakita ng bagyo na biglang sumiklab na parang mahika sa sala nila. Mahalagang tandaan na ang temperatura ay sukat lang ng karaniwang paggalaw ng mga atomong bumubuo sa isang bagay. Habang tumataas ang pagkasabik, bumibilis ang galaw nila at tumataas ang temperatura. Mas mainit, mas magulo ang galaw. Mas malamig, mas kaunti ang paggalaw. Ang absolute zero ay ang punto kung kailan ang mga atomo at bahagi nito ay ganap na humihinto sa pag-alog. Ito ang punto kung saan walang thermal na galaw. At dahil dito, ang absolute zero ay hindi na malalampasan. Sa antas na iyon, tumitigil ang pagbaba sa malamig na impyerno. Ito ang perpektong kawalan ng galaw, ang total na pagyayelo, dahil hindi na posible na gumalaw pa ng mas kaunti kaysa sa hindi paggalaw. May isa pa akong kakaibang bagay para sa inyo sa dulo, sa antas ng absolutong zero. Nawawala ang liwanag dahil lahat ng bagay na may temperatura ay naglalabas ng electromagnetic radiation, kadalasan infrared. Kapag mas mainit ang bagay, mas malakas ang radiation nito. Kapag mas malamig, mas mahina at mas mahaba ang wavelength ng inilalabas na radiation. Dahil sa zero absolute, humihinto ang thermal agitation at nababalot ng perpektong dilim ang materya. Pero iyon ay teorya lang dahil sa realidad, hindi pinapayagan ng mga batas ng thermodynamics na maging ganap na hindi gumagalaw ang materya kahit sa pinakamaliit na antas. Sa antas na ito, laging may maliit na natitirang init, isang huling hininga at quantum na pag-vibrate na tinatawag na zero point energy. At ang enerhiya ng zero point na ito ang dahilan kung bakit kahit na ilang bilyon-bilyong bahagi ng isang degree sa taas ng absolute zero. Habang nagyelo na ang ibang elemento sa universo, likido pa rin ang helium. Ang natitirang paggalaw ng mga atom ang pumipigil sa kanilang magdikit, kaya ito lang ang elementong imposibleng tumigas sa universo, maliban kung lalagyan ng presyon. Sa ganitong diwa, ang absolutong zero ay isang hangganan na hindi maaabot at hindi malalampasan. Pwede tayong lumapit pero hindi natin ito mahahawakan dahil laging may natitirang bagang ayaw mamatay. At kahit na magtagumpay tayo, tiyak na makakakita pa rin tayo ng galaw na sumisibol mula sa kawalan. Dahil ang puwang sa pagitan ng mga partikula, pati espasyo at oras, ay hindi nagpapahinga. Kapag inaaral natin ang kilos ng kawalan sa laboratorio, mapapansin nating may mga quantum field na nanginginig at mga partikulang biglang lumilitaw at nawawala. Sa universo, walang tunay na kapahingahan. Kahit sa lugar na malamig, may laman ang katahimikan. Hindi siya nag-iisang walang tunog. Para sumisid sa kabila at tuklasin ang lihim ng materya. Habang tumataas ang temperatura, makakapanood ka ng isa pang video dito.